Father, ako'y natutuwa at nakasama namin kayo. Isa itong magandang pangitain na mahal tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kasi ipinagpupulod niya tayo dito sa pagkakaalat ng kaalaman patungkol sa Islam. Masyaallah. Ang ano ko po ngayon, i-ano natin si sahabi na si Salman Al-Farisi na taga Persia. Ito pong sahabi na to ay nagkalap siya ng kaalaman at bumiyahe ng napakalayo para lamang sa kaalaman at iniwan ng karangyaan para lang sa kaalaman. Marami siyang nakakripisyo alang-alang sa umpisa po natin siya. Si Salman Al-Farisi ay taga Persia. Sila po yung ang religion po nila, sila po yung sumasamba sa apoy na tinatawag na Al-Majusi. Kasi sa atin merong tinatawag na Kristiyano at Hudyo. Sila naman ay mga Al-Majusi. Sila yung mga sumasamba sa apoy, yung kanyang pamilya. Ang kanyang pamilya ay hindi ordinaryong pamilya. Ito ay kilala sa kanilang lugar. Ang kanyang tatay, kumbaga sila yung taga-pamahala ng pagsamba sa apoy. Kasi yung apoy na yun, kailangan nilang i-maintain na umaapoy siya. Kasi yun yung Diyos ng mga Al-Majusi. Ngayon po, ang trabaho po ni Salman Al-Farisi, siya po yung taga-ano ng apoy. Siya yung naglalagay ng mga panggatong para ba hindi lang mamatay yung apoy na ginagawa nilang Diyos-Diyosan. So, talambuhay niya, hindi siya nakaranas ng mabuhay na normal na bata. Kasi po, ang gusto ng tatay niya, pangalagaan yung apoy. Kasi kung darating man ng time na mawala yung papa niya, siya yung papalit. So malaking responsibilidad para sa kanya yung kanilang relihiyon. Isang araw po, si Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, inutusan siya ng kanyang tatay na sa specific na task para gawin. Ngayon, pagkadinig doon ni Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, natuwa siya. Kasi never siyang lumabas ng bahay eh. Siguro medyo busy yung papa niya, yung tatay niya, kaya inutusan siyang pumunta sa bayan, bibili ng kung ano, para lamang gagamitin sa bahay. So, sa madaling salita po, lumabas si Salman Al-Farisi. Paglabas niya ng bahay, meron siyang natagpuan na grupo ng mga Kristiyano. Ngayon po, narinig niyang nagdarasal yung mga Kristiyano kasi si Salman Al-Farisi po talagang religious yung tao eh. Patungkol sa pananampalataya, talagang pinag-aaralan niya, malalim yung kanyang pagsasaliksik patungkol sa pananampalataya. Takbir! Allahu Akbar! Ngayon po, narinig niya yung mga nagdarasal ng mga Kristiyano. Sabi niya, sa sobrang curious niya, pumasok siya dun sa church, sa simbahan ng mga Kristiyano. Ngayon, pagdating niya doon, na-amaze siya. Kumbaga, parang nakumpara niya yung relihiyon nila dun sa relihiyon ng mga Kristiyano. Natanong niya sa sarili niya, tinanong niya dun sa mga tao, anong relihiyon to? Yun, ang relihiyon namin, ang sinasamba namin ay yung gumawa ng langit at lupa at siya yung nagbibigay ng mga pangangailangan natin. So napaisip siya kasi yung Diyos nila, ginagawa nila yung apoy. Itong Diyos ng mga Kristiyano, parang make sense, sabi niya, mas mainam yung relihiyon nyo kaysa sa relihiyon namin. So parang na-attach siya doon hanggang sa nakalimutan na niya yung inutos ng tatay niya. Hanggang sa umupo siya doon, pinagtanong-tanongan niya, saan galing itong relihiyon na to, ba't ang ganda? Parang na-attach siya doon sa relihiyon. Yung oras na yun, parang inako na niya na, ay, Kristiyano na ako, parang iniwan na yung relihiyon nilang Al-Majusi na sumasamba sa apoy. So, to make it the story short na lang, ginabi na po. Ngayon, yung papa niya nag-aalala, ba't wala pa yung anak ko? Kasi inutusan lang niya eh. Ngayon po, sa sobrang ginabi na, bumalik na siya. Sa pagbabalik niya sa bahay nila, tuwang-tuwa siya kasi may nalaman siyang ibang kakaiba eh. Pero yung tatay niya, galit na galit.
Kasi pinangangalagaan niya si Salman Al-Farisi para doon sa tungkulin na yun eh. Ngayon po, nung pag-uwi ng ganun, binalita pa niya sa tatay niya na, pa, mayroon akong nakitang ibang reliyon doon na mas mainam sa reliyon natin. So, naramdaman ng papa, nagalit siya. Kasi ang tagal niya pinangalagaan si Salman Al-Farisi patungkol doon sa reliyon nila eh. Sabi niya, yung reliyon na yan, sabi niya, wala nang mas mainam dyan kaysa sa reliyon natin, yung pagsamba sa apoy. Hindi pa, sabi niya, parang mas mainam to. Kumbaga sa reliyon natin, hanggang sa nagalit yung papa niya. So sobrang pangangamba ng papa niya, na baka lumabas pa uli si Salman. Pero dun sa maghapon na yun, napagnilay-nilayan ni Salman na talagang inano niya sa kalooban niya na Kristiyano na ako. Kasi mas gusto niya yung reliyon na yun kaysa dun sa reliyon nila eh. So nagalit yung papa niya. Ang ginawa niya, tinali ng kadena si Salman Al-Farisi para ba hindi na makalabas. Pero si Salman Al-Farisi talagang kung aalamin natin yung talang buhay niya, matalino siya. Ang ginawa niya, sumulat siya dun sa mga Kristiyano na ako ay kabilang na sa inyo at kung sakali mang may daratang nakaraban dito na papuntang Persia, kasi yung pinakamaalam sa reliyon ng Kristiyano that time ay taga-Persia. So ang ginawa niya, sumulat siya dun sa mga tao dun sa mga nakilala niya dun sa simbahan. So nakapag-reply naman yung mga taong sinulatan niya na kung may karaban na darating sa lugar na to, sabihan niyo ako at ako'y gagawa ng paraan para makatakas dito sa ama ko. So sa madaling salita, nakatakas po siya hanggang sa umano na siya doon sa lugar nila, umalis na siya. Kasi doon po sa lugar nila, gumawa siya ng paraan para makaalis. Ngayon po, pupunta siya may pinuntahan siyang isang bishop o pare na sabi niya, kahit kasi talagang natas siya doon sa region din eh. Gusto ko pong tumira dito sa simbahan na to, kahit gawin niyo po ako taga-linis o taga-ganyan, basta turuan niyo lamang po ako dun sa patungkol dun sa reliyon. Kasi ganun yung kay-strive niya dun sa pag-ano ng kaalaman patungkol dun sa bagong reliyon na natuklasan niya. Ngayon po, hanggang sa tinuruan ng pare, pero yung paring yun, na sinusunod niya, napag-alaman niya na parang hindi tama yung ginagawa niya kasi habang nagbibigay ng kawang gawa yung mga ka-fellow shirt niya, inaano lang niya, sinasakim lang niya, hindi niya binibigay sa ibang tao. Kumbaga, tinatago lang niya, sinasarili lang niya. So parang hindi na ano din si Salman Al-Farisi, parang nadismaya siya sa ganung ano. Ngayon po, kalaunan, yung paring yun, namatay. Nung pagkamatay ng paring yun, so may mga dumating na mga followers niya na nagsisipat siya, itong paring na ito, napakabait ito. So sa kalooban ni Salman Al-Farisi, sinabi niya sa mga tao na ano yan, sakim ang taong yan. Sabi niya, ba't mo sinasabi yan, Salman? Sabi niya, di ba yan yung natuturo sa'yo ng ano? Sabi niya, ba't mo sinasabi sa kanya yan? Ngayon, bago niya ako husgahan, sabi niya, papakita ko sa inyo yung mga binibigay niyo, tinatago lang niya doon sa isang kwarto at sinasarili lang niya, hindi talaga niya pinamimigay sa mga mahihirap. Hanggang doon sa napag-alaman po nila na talagang masama yung pare na yun. So, to make it short story naman, hanggang sa napalitan yung namamahala doon sa simbahan, pero this time, yung bagong pumalit, ano na siya, okay na siya. Kumbaga, nagustuhan ni Salman, tumuha din siya ng kaalaman para sa kanya. Hanggang sa tinuruan din siya doon sa kaalaman patungkol sa pananampalataya. Tapos po, yun din, ganun din yung story. Nung malapit na mamatay yung paring yun, so sa kagustuhan talaga ni Salman na mag-ano ng kaalaman, paano na lang pag namatay yung paring sinabi niya, pag nawala na kayo, pwede mo ba akong sabihan kung saan ko pa pwedeng ipagpatuloy itong pagkalat ng kaalaman patungkol dun sa reliyon. Hanggang sa sinabi niya na sa isang lugar na may isa pang bishop o pare na magtuturo pa sa kanya ng pananampalatayang yung pananampalataya na natutukan niya na Kristyanismo. So hanggang po nakapunta sa isang lugar na naglingkod siya dun sa lugar na yon. Sa unang pare na nakilala niya, tapos pangalawang pare, mabuting tao na. Yung ikatlo, bago siya mamatay, itunuro sa kanya yung matuwid na pananampalataya.
Talagang ano po talaga eh, gusto niya talagang, pero yung time na yon last na. Kumbaga, kasi alam ni Salman Al-Farisi, parang yung turo ng Kristyanismo, parang nababago na, sabi niya. Meron pa bang mas magbibigay ng kaalaman patungkol sa religion maliban sa'yo. Hanggang sa naputol na yung ano na yun, sabi niya, itong Kristyanismo na to, parang nagiging baluktot na, parang wala na sa katuruan kasi nga, nagbabago na yung ano yun. Pero doon sa book natin, sabi niya, may bagong lalabas na propeta. Ang propetang ito, lalabas ito sa bansang mabato, tapos yung bansang yun, doon tumutubo yung datiles. So, ang description doon ay yung Medina. So, sa sobrang ano ni Salman Al-Farisi, ang ginawa niya, medyo nag-ipon siya ng konting pera, tapos naglakbay siya patungo sa Medina. Hanggang sa, yun, sabi nung paring yun, para makilala mo yung bagong propetang lalabas, may tatlong sign para makilala mo siya. Una, pag binigyan mo siya ng sadaka, hindi niya kakainin. Pero pag binigyan mo siya, yung pangalawa naman, pag binigyan mo siya ng regalo, kakainin niya. At yung pangatlo, yung may ano siya, may balat siya sa likod na parang seal na pagka-prophethood. So yun ang inano niya, binaon niya para makita yung pagka-propeta ng yung hinahanap niyang tamang uling propeta. Hanggang sa ibinenta siya sa mga Hudyo. Kumbaga, parang ano siya, para siyang na-scam. Ang gusto lang niya, magkakabayad muna siya doon, pero ibinenta siya sa mga Hudyo. Hanggang sa naging ano siya, alipin. Tandaan niyo si Salman Al-Farisi, kung sa lugar nila ay itinuring siyang prinsipe, marang niya ang kanyang buhay, iniwan niya yung kanyang tribo, yung kanyang lugar, yung kanyang kayamanan, na ngayon ibinenta siya sa mga Hudyo na alipin. Kumbaga, iniwan niya talaga yun eh, para lang sa pagkalat ng kaalaman. Ngayon, one time, doon sa amo niyang Hudyo, may bumisita na napagkwentuhan nila na may darating daw na masisira yung dalawang tribo sa Medina. Kasi nga, sinusunod nila yung bagong propeta na hindi naman nila alam kung saan nagmula. So narinig niya yung usapan na yun, na ano siya, lumapit siya sa mga amo niya, kasi yun yung inahanap niya eh, yung bagong propetang lalabas. Sabi niya, tama ba yung narinig ko? Yung bagong propeta? Sa sobrang galak niya, kung lumapit siya dun dalawang amo niya, nagtanong siya ng gano'n. Nagulat yung mga amo niya, bakit ka nandito? Binatukan siya. Sabi, anong pakialam mo? Sabi niya, doon ka. Magtanim ka ng dates. Kasi sa sobrang ano niya tayo, na-describe talaga maano yung bagong propeta na hinahanap niya. Yun, hanggang sa that time, paparting pa lang si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Medina, doon sa lugar ng Quba, yung magtatayo sila ng bagong masjid dun, di ba? So, tingnan niyo kung paano sila pinagtagpo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang propeta at si Salman Al-Farisi. Nung time na papunta si Salman sa Medina, doon pa lang kakarating ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon sa Medina, malapit sa Quba na magtatayo pa lang sila ng masjid doon. O, paikliin na lang natin hanggang sa pumunta si Salman Al-Farisi sa Medina at nagbenta siya ng konting kahoy at bumili siya ng dates para ba subukan yung hinahanap niyang propeta kung talagang ito. Ngayon, yung unang test na gagawin niya, yung magbibigay siya ng sadaka. Tapos nakita niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.